natin ito na baguhin. Hindi na lang si Sara ang dapat pag-resignin o impeach, kundi dapat pag-resignin na rin itong si Bongbong Marcos dahil kami naniniwalang hindi mangyayari ang mahigit 100 bilyong insertion nang wala siyang alam. Kaya kailangan talagang yung ating presidente needs to be very decisive. Kailangan talagang for the next 2.5 years, panindigan mo. Kaya pa naman yung ating presidente. Nakita ko naman yung kanyang sincerity. Panahon na nga ba para palitan ang nakaupo sa Malacanang ngayong nababalot ng kontrobersya ang administrasyon? Isinusulong na raw ang transitional government pero sino ang sasalo sa posisyon? Sa kabila naman ng arrest warrant laban kay resigned Congressman Zaldico, di pa rin tukoy ang kanyang lokasyon. May maghihimas rehas kaya bago matapos ang taon? Magandang gabi, ako si George Cahiles. Ako naman si Ann Asis Carilo. Mapapanood tayo sa Beam TV 31, Signal Channel 24, Blast TV, Samsung TV Plus at TCL Channel. Simulan na natin ang Agenda Weekend. Transitional government isinusulong ng iba't ibang grupo. Pero sa kung sino ang dapat na maging leader, tila walang nagkakasundo. Warrant of arrest laban kay Zaldico at 17 iba pa kasado na. Pasaporte ng dating kongresista, makakansela na nga ba? Umano'y illegal pogo operator Cassandra Ong wala na raw sa Pilipinas. PAOK, magkakasaraw ng malawakang manhunt operations. Former Duterte spokes Harry Roque, target din. Manong Johnny Juan Ponce Enrile inihatid na sa libingan ng mga bayani. Ang kanyang naging mahabang legasiya, alamin. Philippine National Volleyball Federation naghalal na ng bagong pangulo. At magagarbong Christmas tree, fireworks display at ibang Christmas decorations sa John A. Hotel sa Baguio. Silipin! Sa patuloy na paggulong ng mga isyu ng korupsyon at anomalya sa pamahalaan, payag daw ang ilang grupo na magkaroon ng isang transitional government. Pero tila nagkakatalo-talo kung sino nga ba ang dapat magsilbing pinuno nito. Narito ang Agenda Weekend Report ni Hannity. Umuugong pa rin hanggang ngayon ang panawagang mapalitan ang liderato sa gobyerno. Pero hindi katanggap-tanggap para kay Artikulo 11 Convener Calyodi de Guzman ang ideyang maging caretaker ng bansa si ultrabilyonaryo Ramon Ang. Sa primetime newscast ng Bilyonaryo News Channel na Agenda, sinabi niyang sigurado siyang katulad niya, maraming hindi papayag dito. Baka maging Trump yan, ang paglilingkuran ay interest ng mga big business at hindi ng masang Pilipino. Ikakasa ng grupong Artikulo 11 ang isang malawakang protesta sa November 30 para ipanawagang bumaba sa pwesto si Pangulong Bongbong Marcos. Kasunod ng mga isyung itinuro ang Pangulo sa di umano'y 100 billion worth of insertion sa BICAM ng budget process para makakuha umano ng kickback. Ipinangalan ng kanilang grupo base sa Article 11 ng 1987 Constitution kung saan nakasaad ang framework ng accountability sa mga kawani ng gobyerno. Hindi na lang si Sara ang dapat pag-resignin o impeach, kundi dapat pag-resignin na rin itong si Bongbong Marcos dahil kami naniniwalang hindi mangyayari ang mahigit 100 bilyong insertion nang wala siyang alam. Sakaling bumaba sa pwesto ang Pangulo at pangalawang Pangulo, hahalili ang Senate President. Pero tutol daw dito ang Artikulo 11 dahil akusado rin naman daw ang ilang mga senador sa flood control scandal. At naniniwala silang dapat isulong na lang ang isang People's Transition Council. Payag si De Guzman sa charter change o pag-amyenda ng konstitusyon. Pero pangunahing isinusulong nila ang council na ito na gagawa ng needed reforms sa sistema ng eleksyon at wakasan ng political dynasty sa Pilipinas.
kung political dynasty ang pupwesto sa tuktok ng ating pamahalaan, mauulit at mauulit ang korupsyon tulad ng nangyari ngayon pagkatapos ng Napoles Scandal. Ang People's Transition Council ay bubuoin umano ng mga taong may integridad at wala sa gobyerno, kabilang ang mga leader ng masa. Pero habang tinututulan ng Artikulo 11 ang sinumang caretaker na business elite, pumapayag naman si Baguio City Mayor Benjamin Magalong sa ideyang maupo si ultrabilyonaryo Ramon Ang Dito. Well-established, well-accomplished individual siya. Kaya ibig sabihin, hindi ako mag-hesitate kung sakasakali man na siya yung mag-lead ng caretaker. Pero this is a hypothetical situation. Anya, tila marami na raw kasing na-frustrate na businessmen, bunsod ng mga issue sa flood control scandal. Kaya mukhang pinipili nilang i-hand over na lang ang gobyerno sa civilian authority. Pero sa kabila nito, naniniwala si Magalong na kaya pang sagipin ng Pangulo ang natitira nitong taon sa termino. Kaya kailangan talagang yung ating presidente needs to be very decisive. At kailangan talagang for the next 2.5 years, panindigan niya. Kaya pa naman ng ating presidente. Nakita ko naman yung kanyang sincerity. Malaki rin daw ang magiging role ng militar sa posibleng pagbabago sa liderato ng gobyerno dahil sa lakas ng puwersa nito. At anya, kung may usaping change maker, ang militar ang gagampan nito. Para sa Agenda Weekend, Hannah T., Bilyonaryo News Channel. Kailangan na raw linisin ang Kamara na ngayon nababalot ng kontrobersya dahil sa flood control scandal. Kaya ang House shake-up hindi na raw bagong usapin. Ang detalye sa Agenda Weekend Report ni Mavic Trinidad ng Abante. Inamin ni Bacolod City Representative Albi Benitez na magkakaroon ng mga pagbabago sa Kamara sa mga susunod na araw. Pero hindi raw ito tungkol sa House Speakership. Gaya ni Pangulong Marcos, posibleng magkaroon ng shake-up sa mga lider na nakapaligid kay House Speaker Bogie D. Remember, ang napalitan pa lang is the former speaker. Okay. At ngayon, yung senior deputy speaker. Right? Okay. So, kung titingnan natin, this is really a administration of the previous speaker. So, I think pinag-aaralan ngayon at tinitingnan ni Speaker Bogie, Speaker D, kung dapat may mga mas malawak na changes na gagawin. Sa panayam ng Kong Radio ng Abante kay Benitez, sinabi niyang kailangan na rin talaga ng pagbabago sa pamamahala sa Kamara. Karamihan daw kasi sa mga kongresistang nasa posisyon hanggang ngayon ay mga kongresistang pinagmulan ng issue ng anomalya sa flood control scandal. Cleansing the image of the House ang nakikitang sagot ni Benitez. So, paano po na natin masisimulan na pagbago ang imahe ng House? Kung yung mga nakaupo, pareho rin yung mga gumawa nung dating kalokohan o dating mga kabasbalan, yung mga hindi po natin na pinag-uusapan natin ngayon. So, that is really part of image cleansing. Para maibalik ang tiwala ng taong bayan sa Kamara, tiniyak ni Benitez na suportado niya ang leadership ni D dahil para rin siya sa paglilinis sa Kamara. Para sa Agenda Weekend, Mavic Trinidad, Abante. May arrest warrant na laban kay resigned Congressman Zaldico, pero di pa rin malinaw kung mapapauwi ito ng bansa. Na kanino nga ba ang bola para humarap sa korte ang dating kongresista? Ang detalye sa Agenda Weekend Report ni Joash Malimbad. Is not coming home. Ayaw niyang umuwi para patotohanan yung kanyang mga sinasabi. Wala namang hindi ba? Pwede ba namang lalabas ka sa social media sabay makapakulong ako ng tao based on what you said? Hindi po ganoon. Proseso po ng hustisya ang ating sinusunod dito. Okay? Pending na sa Sandigan Bayan ng isang mosyon para kanselahin ang pasaporte ni former Ako Bicol Representative Zaldico. Kasunod yan ng kumpirmasyon kahapon ni President Bongbong Marcos na mayroon ng arrest warrants para sa dating kongresista at ilang opisyalis ng DPWH at SunWest Corporation kaugnay ng ilang maanumalyang proyekto sa Mindoro. Ayon kay Ombudsman Boying Remulla, bagaman desidido ang kanilang opisina na itulak ang kanselasyon ng passport ni Ko, hihintayin pa rin nila ang desisyon ng deciding authorities. Ando na, ongoing na. May motion na yan na pending sa Sandigan Bayan.
Ayon naman sa Department of Foreign Affairs, wala pa silang natatanggap na passport cancellation court order para kay Ko sa kasalukuyan. Sa inilabas na statement ng ahensya, kailangan umano nila ng isang official court order para makapagkansela ng isang pasaporte, alinsunod sa New Philippine Passport Act. Hindi raw sapat na mayroong issued arrest warrants. Samantala, sinabi naman ni DILG Secretary John Vic Remulla na mayroon lamang hanggang November 24 ang mga kinasuhan para isurrender ang kanilang mga sarili. Aniya, oras na matanggap ng ahensya ang kopya ng arrest warrants, agad umano sila mag-i-issue ng memorandum patungkol sa direktibang ito. Magsasagawa umano ng manhunt operations ang mga law enforcement agency kapag hindi voluntaryong sumuko ang mga personalidad na kasama sa mga hinainan ng arrest warrants. Dagdag pa ni Secretary Remulla, posible rin sila makipag-coordinate sa Interpol sakaling hindi umuwi ng bansa at voluntaryong sumuko si Ko. Samantala, sinigurado naman ng PNP na dadaan sa lawful implementation ang mga isasagawang serving of arrest warrants para sa mga dawit na personalidad. Para sa Agenda Weekend, Joash Malimban, Billionaire News Channel. Sinubukang haina ng warrant of arrest ng Taguig City Police si ex-Congressman Zaldi Co ngayong araw sa isang residential property nito sa Bonifacio, Global City. Pero wala rito si Co. Ayon kay Interior Secretary John Vic Remulla, huli uminong ng monitor si Ko sa Japan noong nakaraang linggo, pero posible umanong nakabalik na uli ito sa Europa. Una nang sinabi ni Attorney Roy Rondain, legal counsel ni Ko, na takot umuwi ang kanyang kliyente dahil umano sa mga banta sa buhay nito. Kaugnay niyan, makakausap natin si NBI OIC Director Angelito Magno. Magandang gabi po, Director Magno. Good evening, George, at magandang gabi sa inyong lahat ng tagapanood at tagapakinig. Director, what will be the exact role of NBI sa implementation ng warrant of arrest na ito? Isa-serve din po natin ito. No? Nakatanggap din po tayo ng kopya ng dalawang warrant of arrest sa magkakahiwalay na kaso. Ang in-issue po ng 6th at 7th Division. Sa 6th Division po, ito yung mga kaso na public corruption kung saan ay may ina-allow po na piyansa. Doon naman po sa 7th Division ay ang in-issue na warrant of arrest ay para po sa malversation at ito po ay isang non-bailable offenses. Non-bailable offense. Okay, so ibig sabihin po kung ma-arresto natin siya, kahit na may kaso siyang bailable, meron din namang non-bailable kaya hindi siya makakalabas. Tama po? Tama po yun, tama po yun. At kagabi nga po ay inihain natin kaagad sa tulong ng ating mga tauhan ang mga nasabing warrant of arrest. Sa katunayan, hanggang sa Director, ngayong araw ay nakapaghain na po tayo ng 13 warrant of arrest. Apa. Yung pong 13 warrant Hello. of arrest, Director, naririnig po namin kayo. Sabi niyo po nakapaghain na kayo ng 13 warrant of arrest. Ito po ay sa mga iba't ibang individual na kasama ni Zaldi Co sa kaso. Tama po? Public corruption at sa malversation. Tama po yun. Ito po ay yung mga kasama niya, co-accused niya sa kaso dito sa hain po natin to sa mga well-known addresses nila. Okay. Director, pakipaliwanag lang po kasi itong PNP ay nagsiserve na ng warrant sa mga known address ni Zaldi Co, although ang pagkakaalam po nga natin ay nasa ibang bansa siya. Bakit po kailangan gawin ito? Ito po ba ay standard operating procedure sa law enforcement o nagbabaka sakali lang tayo na baka nandito pa siya sa Pilipinas? Okay. Siguro babalikan natin itong si Director Magno ng NBI maya-maya lamang. Hinahabol na ng mga otoridad ang iba pang sangkot sa illegal POGO operations. Bagaman nakahain na ang mga kaso, aminado ang mga otoridad na hamon ito dahil hindi malinaw ang kanilang mga lokasyon. Sino-sino ang susunod na posibleng masampulan matapos ang ipinataw na habang buhay na pagkakakulong kay dismissed Bamban Mayor Alice Guo. Alamin sa Agenda Weekend Report ni Ian Maghanoy.
Convicted na ng reclusion perpetua o lifetime imprisonment si dismissed Bamban Tarlac Mayor Alice Go kaugnay ng organized human trafficking sa illegal POGO operations. Kaya ang sunod na target ng Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOC ang magkasa ng manhunt operations laban sa mga natitirang POGO personalities. Kabilang na dyan sina former Duterte spokesperson Harry Roque, Ronalyn Baterna, Porac Pampanga Lucky South 99 operator Cassandra Ong. Pero garantisadong magiging pahirapan ang paghahabol sa tatlong POGO personalities, partikular na kay Cassandra Ong ayon sa komisyon. Base kasi sa huling monitoring ng PAOK, Enero nang huling namataan si Ong sa Japan. First quarter po yung last namin na track. We have to backtrack everything with regards to her movement. Japan lang ang last na nalaman namin. Umexit anya si Ong sa bansa matapos siyang palayain mula sa Correctional Institution for Women sa Mandaluyong City dahil sa contempt order na ipinataw ng Kamara. Nauna nang nag-issue ang Department of Justice ng Immigration Lookout Bulletin Order o ILBO kay Ong. Pero paglilinaw ng PAOK, hindi ito nangangahulugan na wala ng karapatan si Ong na lumabas ng bansa, lalo na't wala pang formal na kasong nakahain laban sa kanya na mangyari ito. Kaya't pinalayaan niya si Ong bago ang transition ng 19th Congress patawid ng 20th Congress noong Hulyo. Mag-uusap-usap po kami. Bakit importante ang Kongreso dito? Sapagkat sila po ang huling may hawak kay Catherine Cassandra Leong. So, we have to check nung nagkaroon ng release order si Cassie Leong, kanino nila turn over. Samantala, yellow notice lang daw ang kayang hingin ng Philippine government mula sa Interpol para kay Harry Roque, habang ongoing ang asylum application nito sa the Netherlands. Sa ilalim ng yellow notice, lokasyon lang umano ng target ang maaaring ipagbigay alam ng Interpol sa requesting country. Si Ronalyn Baterna naman, wala na raw katiyakan ang PAOK patungkol sa kanyang lokasyon sa kasalukuyan. Sa ngayon, nakikipag-ugnayan na ang PAOK sa iba't ibang mga law enforcement agency para sa susunod na hakbang laban sa tatlong at-large POGO personalities. Kasunod yan ng leadership transition sa komisyon na pangungunahan na ni former PNP Chief Benjamin Acorda Jr. Para sa Agenda Weekend, Ian Maghanoy, Bilyonaryo News Channel. Makakausap po muli natin si NBI OIC Director Angelito Magno. Magandang gabi po ulit, Director. Kanina po pinag-uusapan natin itong 13 warrants of arrest na inyong na-serve na ngayong araw simula kagabi. Can you talk more about that? Nung natanggap po natin itong mga arrest warrants ay nagsagawa na po tayo ng implementation ng warrant of arrest. We have served at least 13 service of this warrant of arrest to different individuals na co-accused po ni Zaldico for these cases. Pero nahuli po ba natin sila? Unfortunately, wala na po lahat yung mga nasabi nating pinaghahanap at ang sinasabi po ng mga nakausap o yung mga dinatnan sa kanilang mga tahanan o addresses ay wala na daw po at matagal na di nila nakita. Yung iba naman po ay sinasabing wala nang nakatira doon sa bahay na yun for quite some time. Okay, Director, alam na po ba natin yung exact location ni Zaldico? Dahil po nasa ibang bansa na siya, paano po natin siya maaaresto? Pwede po tayong mag-apply na ngayong lumabas ng pang-warrant of arrest niya. Pwede po tayong maghingi ng issuance ng red notice kung sakaling malalaman natin kung saan siya at ito po i-apply natin sa Interpol. As far as you are concerned, na-apply na po ba itong red notice na ito para kay Zaldico at sa iba pa? Yan po ang susunod nating hakbang sa lalong madaling panahon. Can you give us a timeline, sir, if you don't mind? Kasi po, ang proseso niya na i-apply po muna natin yan at yan po ay evaluate at pag-aaralan naman ng NCB. At kung sakaling makita nila na may substance o may ang pag-apply ay i-issue po nila yan. So more or less po, mga 1 linggo, 2 linggo kaya kung i-apply yung buong proseso? Hindi po natin matitiyak kung gaano po katagal dahil tayo lang po ay humihingi ng aplikasyon dito sa search sa red notice at sila po kasi ang makakapagbigay ng tamang panahon. Saan po yung bansa yung last known location ni Zaldico if alam po ninyo sa NBI?
Sa amin po, narinig lang po namin na nabanggit na ang huli pong lokasyon ay sa Japan, ayon po sa ating Secretary Remulla. Pero Kami rin po ay gumagawa ng sariling pag-track sa kanyang location. Pakipaliwanag nyo lang po sa atin, Director, kapag humiling po tayo at nag-grant itong red notice ng Interpol, ano po ang mangyayaring susunod? Usually po, kung siya ay meron na po tayong red notice at siya po ay nakita ng isang member state ng Interpol, siya po ay pwedeng i-hold, hulihin at ibalik dito sa ating bansa. Okay. So may mga move po ngayon na kanselahin na yung passport ni Zaldico para hindi na ito makabiyahe pa. Sinabi rin po ng DFA na maaari lamang nilang kanselahin yung passport ni Ko kung may utos na galing sa korte na gawin ito. As far as the NBI is concerned, makakatulong po ba ito para madali siyang maaresto? Malaking bagay din po yan dahil kung nasaan man siyang bansa at kung wala siyang pasaporte, siya po ay maituturing na illegal alien. At magiging mode of the pagbalik naman sa kanya sa Pilipinas o sa ating bansa ay ang deportation. Okay, so it's gonna be easier kaysa po yung Interpol yung pagaganahin. Tama po? Pwede po yung dalawang pamamaraan na yun. Kapag naaresto po itong si Zaldico at yung iba pa, sabi nyo kasi kanina doon sa 13 na warrant na na-serve po ninyo, walang naaresto at hindi na sila alam kung nasaan, ano po yung magiging proseso? Saan po siya dadalhin? Pagka na-aresto po si Zaldico, unang-una po ay isusurrender natin siya sa korte kung saan nag-issue ang warrant of arrest. At susunod po nun ay magbibigay po ng commitment order ang korte kung saan po siya ididitine habang dinidinig ang kanyang kaso. Okay. So posible rin po kaya na may ibang passport na aside from Philippine passport itong si Zaldico? Yan po ang aalamin po natin. Okay. Ngayon, isang bagay po, kanina po natanong ko sa inyo, kanina kasi nakita natin yung SPD, Southern Police District, yung Taguig Police na nag-serve ng warrant doon sa isang known address ni Zaldico. Although alam nga natin wala na siya sa Pilipinas, bakit po ginagawa pa rin ito? Kasi po, isa rin yan sa sinasabi natin yung thoroughness natin at ini-implementa lang din natin yung warrant of arrest para maibalik din po ito sa korte. Kasi yan po ang utos ng korte na i-implement ang isang warrant of arrest. Kung ano man ang resulta, negatibo o positibo, kailangan po yang i-return o isauli sa korte para po mas makapagbigay pa ng additional na kautusan ng ating mga korte. Gagawin po ito sa lahat ng residential property niya? Opo. Okay, sige po. Baka po may mensahe kayo kasi I've read earlier na meron kayong mensahe kay Zaldico. If he's listening right now, ano pong masasabi nyo ngayon? Yun nga po, binabanggit sana natin na kung maaari ay sumuko na sila para mas mapabilis po ang pag-usad ng kanilang kaso. Dahil the moment na sumuko sila ay magkakaroon po kaagad ng jurisdiction ng ating korte kung saan ay maiprepresenta nila ang kanilang mga ebidensya. At sabi nga rin po natin, mas maganda habang ang pagsuko ay pwede mong mapili para habang may dignidad ka pa. Kaysa po maging isa kang fugitive o hahabulin ka pa kung saan ka man naroon. Sabi nga po natin, walang later sa pag-i-implement o ng warrant of arrest. Well, kung desidido po talaga yung gobyerno right now to arrest him, maraming pamamaraan gaya ng binabanggit nyo kanina. Pero Director, what's the difference kung susuko or hindi? Kasi nga sinasabi niya takot siya sa buhay niya. Baka may mga banta, sabi po ng kanyang abogado. How can we ensure his safety as well as yung mga iba pang mga akusado po na hinahanap na sa ngayon? May mga pamamaraan naman po ang ating gobyerno para po maproteksyonan ang kanyang buhay kung siya ay nangangamba. Makikita po natin na marami na rin naman pong ganitong sitwasyon kung saan naaresto o sumuko ang isang pinaghahanap natin at hanggang ngayon naman po ay ligtas ang kanilang mga buhay at umuusad ang mga kaso. Okay, maraming salamat po NBI Director Lito Magno. Maraming salamat po at maganda pong gabi ulit sa inyo lahat. Binalot ng tensyon ang pagsalang ng DENR budget sa Senado. Natuklasan kasing di pa rin nababawi ang mining license ni Chinese tycoon Joseph Sy sa kabila ng kanyang umano'y fake citizenship.
Nagbabalik si Hannah T. para sa detalye. Why will we fund an agency 27 freaking billion pesos na hindi naman po nagagawa yung trabaho? Ginagawa nilang gatasan itong ahensya na ito ever since, Mr. President. Why? Binatikos ni Senator Erwin Tulfo ang DNR matapos matuklasang hindi pa binabawian ng mining permit ang umano'y peking Pinoy at Chinese tycoon na si Joseph C. Humingi kasi ng update si Tulfo sa ahensya kaugnay ng status ng kanyang permit. Tutal, kinumpirma naman na raw kasi ng Intelligence Service of the Armed Forces of the Philippines o ISAFP na hindi legitimate Filipino citizen si C matapos siyang mahuli ng Bureau of Immigration sa NAIA dahil dito. Tugon ni Senador Loren Legarda na budget sponsor ng DNR, legally granted daw ang MPSA o Mineral Production Sharing Agreement na hawak ng Global Fair Nickel Holdings Incorporated, ang kumpanya ni C. May desisyon na po yung ISAF, yung immigration saying na hindi po siya Filipino citizen. Hindi po ba pwedeng bawiin? I-revoke na, hey, you're Chinese national. Sabi ni Legarda, siya raw mismo ang nagbanggit sa Mines and Geosciences Bureau tungkol sa issue ng misrepresentation ni C sa kanyang mga permit. Pero wala pa raw inilalabas na abiso ang BI tungkol dito. Gusto nyo, isuspend natin tong hanggang gawin nila yung aksyon. Exactly. Ang dalawang senador naging frustrated dahil sa tila kawalan ng sagot ng DNR tungkol dito. Is they're not doing job? Kanina pa po, hindi nila masabi. Mr. President, hindi ko kayang pagtanggol at sagutin po yan. Dahil sana ako na lang yung nagtatanong at mahirap po talagang i-defend. I have no answers. I will not invent answers. I am even more frustrated than you. Hawak ng BICC mula pa nitong Agosto dahil sa pamimeke ng mga dokumento para makakuha ng Philippine citizenship. Una na siyang tinaguriang Alice Guo 2.0 dahil sa similarities ng kanilang pamimilit bilang Pilipino. Natuklasang nagmatch ang kanyang fingerprints sa Alien Certificate of Registration Identity Card ng isang Chinese national na nagngangalang Chen Zhongzhen. Una nang binanggit sa Senado na ang mga kumpanyang konektado kay C sa Palawan at Surigao ay nag-export umano ng nickel ore papuntang China. Para sa Agenda Weekend, Hannah T., Bilyonaryo News Channel. Bumaba na ang bilang ng dengue cases sa bansa. Nakapagtala ng 14,000 kaso ang Department of Health mula October 12 hanggang 25 bago tumama ang bagyong Tino at Uwan. Mas mababa ito ng 8% kumpara sa higit 15,000 kaso na naitala noong September 28 hanggang October 11. Kasunod ng mga bagyo, patuloy ang paalala ng DOH na maglinis ng mga lagayan na maaaring maging breeding site ng mga lamok na primary carrier ng dengue virus. Chief Presidential Legal Counsel Juan Ponce Enrile na ilibing na ang kanyang mahabang legasiya. Alamin. Susunod yan sa Agenda Weekend. Check muna tayo ngayong Sabado sa EDSA Orense. Mabigat ang daloy ng mga sasakyan sa southbound lane, maluwag naman sa northbound lane. Kasaysayan na ang huhusga sa legasiya ni late Chief Presidential Legal Counsel Juan Ponce Enrile. Ayon sa isang UP professor, matalino talaga si Manong Johnny pero marami raw ang kumukwestiyon sa kanyang moralidad. Narito ang Agenda Weekend Report ni Ivy Reyes. He's a political butterfly. Kung saan tingin niya magigain siya ng power at makakasurvive siya, doon siya pupunta. Pero kung tatanungin mo ako kung meron siyang political ideology to be specific, wala. Ang ideology niya ay mag-survive politically. Ganito ilarawan ng political analyst na si Lester Balmatero ang mahabang political career ni dating Chief Presidential Legal Counsel Juan Ponce Enrile. Dubbed one of the architects of martial law, complex and contested ang legasiya ni Enrile.
Una, dahil totoong matalino itong abogado. Top 11 sa 1954 bar exams ang dating Senate President. Isa rin siya sa mga nakakuha ng pinakamataas na exam results sa kasaysayan nang makakuha ng perfect score sa commercial law at magtala ng 91.72% na overall rating noong 1954. Ikalawa, respetado siya ng mga senador. At ikatlo, sa tagal ni Enrile bilang politiko, pinapakinggan daw talaga ito dahil na rin sa alam niya ang pasikot-sikot sa politika ng Pilipinas. Ayon kay Balmatero, walang kwestiyon sa pagiging intelektual ni Enrile. Pero kung ano ang ganda ng academic and legal background ni Enrile, kabaligtaran daw nito ang moral na implikasyon ng mga desisyon ni Enrile bilang dating defense minister sa ilalim ni Ferdinand E. Marcos. Kaya nga sabi ko, Juan Ponce Enrile will be judged by history. But one thing is for sure, he's very brilliant. Pero the moral component, it's a different issue. Malaki, no? Tingin ko habang buhay na tainted yung kanyang reputation because of the human rights violation noong panahon na siya ang defense minister ng Pilipinas. Sa isang martial law documentary ng BBC at ni dating Justice Secretary Jose Jocno, bida ang kwento ng 8-year-old survivor na si Marela Yanay ng Sagod Massacre noong 1981. Ilang taon lang bago bumaligtad si Enrile kay Marcos Sr. Kamsan mga anak ang bagaw. Tapos mamutang man si nanay, nabutang kan Jumar karuyag kay nagtangis. Tapos istrapingong kami, tumba na lang kami nga tulo. Tapos ako nakakararay ang sinusugaran siyang kaniya kamot. Igudi kan si Jumar ang lawas, di ba? Tapos asugarong ko nakulo, puro sila dugo. Astan utok na kadi, ang kananay utok siya nakulo. Tapos nagtinangis nga. Mula sa witness statements ng mga survivor at lokal na madre ng Sagod, Northern Samar, 45 tao, kabilang ang ilang mga bata, ang binasacre ng tinaguriang The Lost Command. Sa isang privileged speech ni late Senator Miriam Defensor Santiago noong 2013, ang Lost Command ang anyay nagpoprotekta sa pinakamalaking logging concession noon, ang San Jose Lumber ni Enrile. Pumanaw ang pinakamatandang miyembro ng gabinete noong November 13 sa edad na 103. Gaano ba kalaki ang naging papel ni Enrile sa Malacanang? Malaki, no? Malaki yung voice ni Juan Ponce Enrile. Kaya niyang paglaruan, kaya niyang i-navigate yung politika because alam niya kung sino yung mga susuportahan, kailan siya tatalon, no? Kailan magbabago kung kanino siya magsaside, no? Dagdag ng analyst, sa ngayon, tila mahihirapan humanap si Pangulong Bongbong Marcos ng kapalit ni Enrile. At sa pagharap ng Marcos Jr. administration sa tinaguriang pinakamalaking korupsyon sa bansa, sino kaya ang susunod sa yapak ni Enrile? Para sa Agenda Weekend, Ivy Reyes, Bilinar News Channel. Kasunod ng umano'y bentahan ng lisensya ng mga contractor na dawit sa flood control scandal, naghigpit na ang DTI sa pagproseso ng mga ito. Yan ang Agenda Weekend Report ni Ian Maghanoy. Maghihigpit na ang Department of Trade and Industry o DTI sa proseso ng accreditation ng mga government contractors sa Philippine Contractors Accreditation Board o PCAB. Isa ang lisensya mula PCAB sa ilalim ng DTI sa maraming requirements ng Department of Public Works and Highways upang makakuha ng kontrata sa pamahalaan. Sa programang On Point ng Billionario News Channel, sinabi ni Trade Chief Cristina Roque na mismong siya na ang nagsasala ng mga aplikasyon bago ito tuluyang mai-endorso sa PCAB for approval. Alinsunod anya ito sa direktiba ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na busisiin ng maigi ang mga aplikasyon ng mga kontratista sa tulong ng isang fact-finding team ng DTI. Yan ay upang hindi makalusot ang mga kahina-hinalang kontratista na kukunin ng pamahalaan. In the previews, one of the requirements was they must own a construction company, which is totally a conflict of interest. So we don't have that anymore now. Patuloy ring sinusuyod ng ahensya ang listahan ng mga kontratistang may kahina-hinalang record sa sumbong sa Pangulo website. Ayon kay Roque, siya mula sa 31 kontratistang kanilang nire-review ngayon
ang pawang hinainan na ng kaso dahil sa pagkakasangkot sa flood control scandal. The final is not with us. We need to give it to the ICI and then the DPWH and the DOJ and the Ombudsman for them to really decide. Sa ngayon, marami pa rin anya ang bilang ng mga kontratistang nais mag-apply ng lisensya sa PCAB, kung saan karamihan anya ay mga may malinis na intensyon na magnegosyo katuwang ang pamahalaan. Para sa Agenda Weekend, Ian Maghanoy, Bilyonaryo News Channel. Muli na namang uminit ang aksyon sa Sabang Beach sa Baler kung saan nagtipon-tipon ang top Asian surfers para sa Baler International Pro 2025. At ngayon alamin natin kung sino-sino ang mga nagwagi sa Agenda Weekend Report ni Sheila Salaysay live mula sa Aurora. Sheila, go ahead. Malakas ang hangin ngayon pero kanina ramdam ang init ng kompetisyon. This is the second year of hosting ng iconic surfing spot na ito. Top surfers mula sa Japan, Thailand, Singapore, Australia at Pilipinas ang naglaban-laban para sa prestigyosong titulo ngayong taon. Pinagharian ng Japanese surfers ang shortboard division. Pareho yan sa men's and women's category. Para naman sa longboard women's division, muling pinatunayan ni Natsumi Taoka ang kanyang galing, winning the title back-to-back. Samantala, all Filipino finals naman ang bumita sa men's longboard. Second runner-up ay si June Esquivel. First runner-up ay si Jomari Ebuesa. At para sa finals, ito ay si JR Esquivel. Pang-anim na titulo na to ni JR at kasalukuyang world number 8 siya na patuloy na pinapakita ang kanyang dominance. Ngayon naman, muling magtatagisan ang pinakamahuhusay na surfer sa La Union pagdating ng World Juniors Championship at La Union International Pro sa January 2026. Ang World Surfing League ay bahagi lamang ng Baler Surf Fest. Meron din silang cultural at arts event na currently ginaganap ngayon. At syempre meron dyan ang Takaw Baler. This is the local food fair and kung saan matitikman natin ang kanilang local delicacies. Ngayon din naman, bukas ay may Baler Safe and Sound kung saan makikita nating mag-perform si Ellie Buendia kasabay ang awarding ceremony ng WSL. Para yan sa Baler International Pro. At yan muna ang mga happenings dito sa Baler. Balik sa inyo. Okay, maraming salamat Sheila Salaysay, nag-uulat live mula sa Baler, Aurora. Kinwestiyon ni Tindig Pilipinas Convener Kiko Aquino D ang aksyon ng gobyerno sa flood control scandal. Bagamat welcome daw na mayroong mga nakakasuhan, hindi naman tiyak kung dahil ito sa ebidensya o estado ng politika. Narito ang Agenda Weekend Report ni Mavic Trinidad ng Abante. Sa 2 araw na pagkilos ng Iglesia ni Cristo, malinaw na nailatag ang panawagan nila sa pamahalaan na transparency, accountability at justice. Ganito rin ang magiging sigaw ng ilang grupo na makikilahok sa trillion-peso march na isasagawa naman sa November 30. Sabi ni Tindig Pilipinas Convener Kiko Aquino D, kaisang diwa sila ng taumbayan sa mga nais malaman ng katotohanan. Sa panayam ng Kong Radio ng Abante kay D, may 3 sigaw rin ang kanilang grupo. Una, ilantad ang lahat ng katotohanan ukol sa flood control scam. Duda si D na hindi pa transparent ang gobyerno sa ilang mga aspeto ng issue. Kino-question ni D ang pinakahuling aksyon ng pamahalaan kaugnay ng biglaang pagkaso kay dating Ako Bicol Party List Representative Zaldico. Hindi pa nangyayari yung totoong transparency kasi yun nga, ano yung nagbago between this week and last week from walang nung nakarang linggo ang posisyon ng Pangulo ay hindi sapat yung ebidensya laban kay Martin Romualdez versus this week ay biglang may kaso na. No? So talagang base ba sa ebidensya yung pagpapasya ng ating Pangulo o parang base sa political na sitwasyon? Sa tingin ni D, hindi kusang pagpapasya ang mga naging pagkilos ng pamahalaan. Anya, tila nayanig ang Pangulo dahil sa pagkalampag ng taong bayan. Naniniwala rin si D na hindi dapat iligtas ng Pangulo ang kanyang sarili sa investigasyon. Balik ang perang ninakaw. Yan ang ikalawang sigaw ng grupo.
Ayon kay D, dapat nang simulan ng gobyerno ang pagsasampa ng forfeiture cases para habang nililitis ay mabawi mula sa mga politiko at sa iba pang sangkot ang mga umano'y ninakaw mula sa kaban ng bayan. At ikatlo, sabi ni D, isisigaw nilang dapat nang ikulong ang mga kurakot. Sa ganitong paraan anya, sapat nang makita ng taong bayan ang totoong kahihinatnan ng anomalya. Duda si D sa ombudsman kung independyente o sariling disposisyon ang paggalaw nila sa mga investigasyon ng ahensya. Ako po yung nagdadalawang isip po sa ating ombudsman. Sa isang banda, hindi ko matanggal yung alaala ko na talagang matagal na siyang kaalyado ni President Marcos. No? So medyo kaduda-duda kung totoong independent yung ginagawa ng ombudsman. Panawagan pa ni D, maging maingat at mapagmatyag. Umaasa si D na matatapatan nila sa November 30 ang bilang ng mga nakipagkaisa noong September 21. Para sa Agenda Weekend, Mavic Trinidad, Abante. Ngayong araw ang first day ng Deadline World Tour sa Pilipinas ng sikat na K-pop group na Blackpink. Para tutukan ng daloy ng mga sasakyan sa NLEX, nag-uulat live si Lyja Bonzo. Lyja, how you like that traffic in your area sa NLEX? George, pasado alas 6 na nga ng gabi ngayong Sabado pero sobrang bigat pa rin ang daloy ng trapiko dito sa NLEX, partikular sa northbound lane papuntang Philippine Arena. Okay, babalikan natin maya-maya lamang si Lyja Bonzo. Samantala, nasa ICU pa rin si Miss Universe Jamaica, Dr. Gabrielle Gabby Henry, matapos siyang mahulog sa pageant stage during the preliminary competition. Ayon sa kanyang pamilya, Gabby's situation is not as well as they hoped. Pero patuloy naman daw ang medical care ng kanyang mga doktor. Umaapila rin sila sa publiko na iwasan ang pagpo-post ng negative comments o pag-share ng misinformation that may cause further distress sa kanilang pamilya. Nananawagan ang Miss Universe Jamaica organization sa Jamaicans at pageant fans ng panalangin para kay Gabby. Babalikan natin si Lyja Bonzo na nagulat live mula sa NLEX para sa traffic report. Lyja, kamusta na? George, gano'n na nga, no? Alas 6 na nga ng gabi, pasado alas 6 na ng gabi ngayong Sabado at sobrang bigat pa rin ang daloy ng trapiko dito sa NLEX, partikular sa northbound lane papuntang Philippine. Resulta ng Miss Universe 2025, planado raw ayon sa resigned judge. Susunod yan sa Agenda Weekend. Traffic check muna tayo sa NLEX kay Lyja Bonzo na nagulat live mula sa NLEX. Lyja, kamusta ang traffic? George, pasado alas 6 na ng gabi ngayong Sabado at mabigat pa rin ang daloy ng trapiko dito sa NLEX, partikular sa northbound lane papuntang Philippine Arena. Ngayon ang unang araw ng sold-out Deadline World Tour ng K-pop group na Blackpink. At nagsimula ang activities ng concert ng 12 p.m. at magtatapos ng alas 6 ng gabi. Nakatakdang matapos ang 2025 tour nila rito sa Pilipinas bukas November 23. Napabalita ng lumipad na pa Maynila kahapon ang mga miyembro nito sila Jisoo, Jennie, Rose at Lisa.
March 2023 pa magmula ng huling bumisita ang Blackpink sa Pilipinas para sa kanilang Born Pink World Tour na ginanap din sa Philippine Arena. George, earlier this week naglabas na rin ng advisory ang NLEX na asahan ang traffic mula ngayong araw hanggang bukas. Pinayuhan naman ng NLEX management ang mga dadalo sa concert na tumaan sa NLEX Ciudad de Victoria exit. Habang ang mga motorista naman na papuntang Bukawi o Santa Maria ay pwedeng dumaan sa alternative routes via Marilao, Bukawi o Tambugong exit. George. Okay, so Lydia, kung ngayon ay traffic na, di ganon din bukas kasi day 2 ng concert ng Blackpink. Ano yung pinapayo ng NLEX, lalo na sa pabalik sa Metro Manila tomorrow night? Sa kasalukuyan, George, ang pinapayo ng NLEX ay, lalo na yung mga papunta pa lang sa northbound lane, ay mag-load na daw ng kanilang RFID para hindi na ma-stock doon nga sa mga counters at tuloy-tuloy ang daloy ng trapiko. George. Okay, ingat sa biyahe at iwasang maging pretty savage sa traffic. Maraming salamat, Lydia Bonzo. May bagong reyna na ang universe pero hindi siya natatapos ang pageant talks. Usap-usapan ngayon sa social media na posibleng rigged umano ang pagkapanalo ni Miss Universe 2025 Fatima Bosch ng Mexico. Sa exclusive interview ni resigned Miss Universe Judge Omar Harfouche sa American HBO, planado na raw ang pagkapanalo ni Bosch dahil may business ties ang pamilya nito kay Miss Universe owner Raul Rocha. Sinundan pa ito ng isang posted picture ni Harfouche ng tila couple na magkayakap at may caption na, "Do you know who these people are?" Komento ng netizens, si Bosch at Rocha ang nasa litrato, habang sabi naman ng iba, AI-generated ang picture. Sa kabila ng pouring speculations, itinanggi ni Rocha ang mga aligasyon. Sa huling pagkakataon, binigyang pugay ng kanyang pamilya at mga dating kasamahan sa gobyerno si late Presidential Legal Counsel Juan Ponce Enrile. Pumanaw siya sa edad na 103 matapos ang matinding paglaban sa pneumonia. Narito ang Agenda Weekend Report ni Lydia Bonzo. Inilibing na sa kanyang huling hantungan si dating Chief Presidential Legal Counsel Juan Ponce Enrile sa libingan ng mga bayani ngayong araw. Umaga ng Sabado nang ihatid ang kanyang mga labi sa Santuario de San Antonio Parish, Makati para sa isang misa. Dito pa lamang halos mapuno na ang simbahan sa dami ng mga dumagsang taong nais makiramay sa pamilyang Enrile. Nakabalot ng puting tela ang kulay tsokolating kabaong na Enrile na may nakasulat na He is Risen, Alleluia. Sa ibabaw, meron pang Book of Gospel, Krus at Rosario. Una nang dumating sa libingan ng mga bayani sina Defense Secretary Gilberto Chodoro Jr., Health Secretary Ted Herbosa at dating DICT Secretary Gregorio Honasan. Lagi niyang sinasabi na ang pinagkakaingatan natin na yaman yung susunod na henerasyon ng mga leader at mamamayan natin. Matapos ang departure honors, iminarasya na sa burial site sa Enrile. At mula sa Himpapawid, kinulayan ito ng Philippine Air Force sa pamamagitan ng pagpapaulan ng mga kahil na bulaklak. Naibahagi noon ng pamilya ni Enrile na isa ang orange sa mga paboritong kulay nito. Iginawad na ang huling benediction at viewing. Bagaman tahimik sa kabuuan, may mga pigil na hikbi, nagpupunas ng luha, at iilang hindi napipigilan maging emosyonal. Habang ibinababa ang kabaong, si Katrina tila kinausap ang ama sa hangin, nag-flying kiss at nag-post ng korteng puso. Una nang nagpasalamat ito sa lahat ng mga naging katrabaho at taga-suporta ng ama na nag-abot ng pakikiramay sa kanilang pamilya. Inipon daw nila ito para maging paalala sa mga magandang alaala ni JPE. Krus ang pananda sa mga libingan ng mga bayani at ang kay Enrile may nakaukit na Minister of Defense. Nahawakan niya ang pwestong ito noong administrasyon ni dating Pangulo Ferdinand Marcos Sr. kung saan kinilala siya bilang administrator o arkitekto ng martial law. Bago ito bawian ng buhay, nanilbihan si Enrile bilang Chief Legal Counsel kay President Bongbong Marcos. Mahigit isang buwan naman makalipas nang mapawalang sala ito sa kasong plunder kaugnay sa PDEP scam noong 2013. Ayon sa kaanak ni Enrile, namatay ito bandang alas 4 ng November 13 dahil sa pneumonia. Para sa Agenda Weekend, Lydia Bonzo, Billionaire News Channel. Hindi lang
pasahero ang naihahatid sa bawat biyahe ng AirAsia, kundi pati pagtulong sa mga biktima ng lindol at bagyo sa Cebu. Ang buong detalye sa Agenda Weekend Report ni Mary Ann Uy. Dumating na sa Cebu ang unang biyahe ng AirAsia mula Kuala Lumpur, Malaysia. Dala nila ang balitang tutulong sa mga kababayang nasalanta ng lindol at bagyo sa Cebu. 15 pesos for every seat sold mula November 15 hanggang December 14 ang kanilang idodonate para sa relief and recovery efforts sa Cebu. AirAsia remains committed to helping rebuild Cebu, and as part of the rebuilding effort, we are working with our homegrown organization, AirAsia Foundation, to reach out to more people, deliver aid faster. Natuwa ang first time na babiyahe pa Kuala Lumpur na si Radeline Rivera sa tulong ng AirAsia. Dahil biktima rin siya ng baha sa Carigara, Leyte, malaking bagay umano ang mga donasyon para sa kanilang mga sinalanta ng bagyo. Wala sa plano niya ang aalis ng bansa, pero kailangan niya munang magbakasyon matapos makaranas ng kalamidad sa Leyte. Ako, pag pupunta muna ako sa Manila, then diretso na Ursus dito din sa Cebu, tapos hindi pa direct pa. Pero I'm so happy ng AirAsia, meron na siyang direct day sa Kuala Lumpur, so para hindi na mas hassle. 14 na beses isang linggo ang biyahe ng AirAsia pa Malaysia. Araw-araw na rin ang biyahe ng airline patungong Davao, Iloilo at Katiklan. We are deeply honored that Philippine AirAsia has chosen MCIA to as their major hub. This decision reflects your trust in our city, our people, in our continued drive toward excellence. Bago magpasko, pinaghandaan na ng airline ang pagdagsa ng mga pasahero at balikbayan pa Cebu mula Asia at mga Pilipinong babiyahe patungong ibang bansa para sa holiday season. Para sa Agenda Weekend, Mary Ann Uy, Billionaire News Channel, Cebu. Engaged na ang OPM star na si Dionela sa kanyang girlfriend na si Maisy Mendoza. Nag-propose ang singer sa kanyang The Grace concert kagabi, where Maisy joined him on stage to sing her part in the song Bahagari. Dionela became emotional as he reflected on their journey together. Sinamahan mo mula umpisa hanggang ngayon. Gusto ko sana kitang yan, samahan mo ka pang buhay. Maisy Joaquin Mendoza, will you marry me? Well, congratulations to the happy couple. With the holiday season fast approaching, Mariah Carey's back in the spotlight with her Christmas hit, All I Want for Christmas Is You. Number 11 sa Billboard Hot 100 ang all-time Pinoy favorite song this week. In partnership with immersive experience creators Bucket Listers, mapapakinggan ang tinaguriang official anthem of the holiday season sa iba't ibang bars sa New York, Los Angeles, Miami at Las Vegas. Hindi man makakabisita si Mariah sa locations, may dedicated mailbox naman para makapag-send ng lamps ng Christmas letters para sa pop singer. Nagpailaw na ng higanteng Christmas tree ang John Hay Hotel sa Baguio bilang pagsalubong sa Pasko. Tampok rin sa tree lighting ceremony ang live choir, fireworks at Santa Claus na lumilipad sa sled. Silipin natin ang mga yan sa Agenda Weekend Report ni Attorney Karen Jimeno. Isang magarbong pagsisimula ng Kapaskuhan ang naganap kagabi sa The John Hay Hotels sa Baguio City, kung saan ginanap ang opisyal na Christmas tree lighting ceremony. Pinangunahan ang seremonya ni Landco Pacific Corporation President at CEO Erickson Manzano, The John Hay Hotels General Manager Roberto Butch Garcia at mismong Baguio City Mayor Benjamin Magalong, kasama ang kanyang asawa na si Arlene Magalong. Dinaluhan din ng ilang celebrities ang programa, katulad ni Maricar de Mesa
at veteranong aktres na si Alice Dixon. Stand out ang kanilang Christmas tree lighting dahil isang higanting gift box ang unti-unting bumukas sa entablado. At mula rito ay biglang lumitaw ang napakalaking Christmas tree na sinabayan ng ilaw at musika. Sa paligid ng garden wing, tampok ang isang malapantasyang Christmas village. Kumikislap ang mga dekorasyon, may mga food stalls na nag-alok ng local na delicacies ng Cordillera at may mga carnival games para sa mga bata at pamilya. Ngunit ang talagang agaw eksena, si Santa Claus na lumilipad sa kanyang sled at ang mini train na espesyal na binili ng Landco para sa Christmas festivities ngayong taon. Isang bagay na tuwang-tuwa namang sinakyan ng mga bata. Isang live choir ang nangharana sa mga bisita ng iba't ibang himig ng Pasko. Pagsapit naman ng gabi, isang live band ang nagpatuloy ng kasiyahan at nagbigay ng masiglang pagtatapos sa programa. Literal na nagtapos ang programa with a bang sa pamamagitan ng isang makulay na fireworks display na nagsilbing grand finale ng gabi. Ayon kay GM Butch Garcia, inaasahang magiging taunang tradisyon ang Christmas tree lighting na ito sa John Hay Hotels. To continue this for the coming years, is this going to be a tradition? Oh, definitely. Every year we would like to improve on things. Ito ang kauna-unahang Pasko na ipinagdiriwang ng John Hay Hotels sa ilalim ng pamamahala ng Landco na bahagi ng MVP Group of Companies. Tila hindi pa rin nawawala ang appeal ng City of Pines sa mga turista. Punong-puno daw ang bookings nila, kaya payo niya sa mga Pinoy, huwag last minute magplano. My goodness, we're bursting in terms of occupancy already, but marami ng destinasyon ngayon. Ang problema, ang behavior ng Filipinos, parating huli nagbubook. So, yan ang mahirap. As of now, Attorney Karen, punong-puno na po ang John Hay Hotels. Isang makulay, masaya at puno ng sorpresa ang pagsisimula ng Kapaskuhan sa Baguio. At tila marami pang dapat abangan sa mga susunod na taon. Para sa Agenda Weekend, Attorney Karen Jimeno, Billionario News Channel. At 33 days na lang, Pasko na! Palapit na ng palapit, ano? I know. Alam mo, partner, nakakatuwa kasi kahit na ang daming nangyayaring negative dito sa bansa natin with the corruption cases, flood control scandal, lagi tayo nakakahanap ng reasons to smile and still celebrate the season. Like yun, kanina may Christmas tree lighting sa Baguio, tapos may proposal pang nagaganap, di ba? Napapasmile tayong lahat kapag may ganyang ganap sa paligid natin. I know. Si Dionella and si Maisie, congratulations. Kinilig ang buong staff namin dito, yung mga cameramen namin. Medyo kinilig din ako. Kinilig ka nag-slide. Akala ko kinilig ka doon sa Blackpink report mo kanina. Blackpink in your area. Pero nakakatuwa, na nakakahanap pa rin tayo ng reasons to be happy, to be thankful, and to celebrate Christmas. Lapit na. 33 days na. Oh my goodness. At iyan ang ating Agenda Weekend ngayong Sabado. Ako si Ann Asis Carillo. At ako si George Cahiles. Sa bawat issue may anggulo at ang balita may agenda.